guys, si anti-nuclear hindi tanggap no yung approval ratings ni Bongbong Marcos at sinabi niya pa rito no kasi nga yung nag-participate is nasa 2,400 participants lang. Pero wag ka pagka yung sa survey ng False Asia na nangunguna yung mga kandidato ng alyansa no. Todo puri yan kahit minsan nasa 1,200, 1,000 respondent lang yan. At dito tingnan nyo, pakinggan nyo yung paliwanag ni Auntie Claire. Pakinggan po natin. Ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million bigla naging people. ngayon yung inaano nila kasi more than 100 millions ang tao dito nga sa Pilipinas. Dahil nga yun sa survey wala pa sa kakarampot no, dahil nasa 2,400 participants lang. Ang galing talaga magpaliwanag ni Auntie Claire. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7%." Binaling niya sa fake news. Pero kung tutusin, ayun no, sa aking babantay sa mga nilalabas lagi nito ni Auntie Claire versus sa mga nilalabas na sinasabi niyang fake news, most likely no, nasa 70 to 80% mas tama yung nilalabas nila sa mga vlog nila no regarding dito sa government compare dito sa sinasabi ni Auntie Claire katulad sa warrant of arrest sa mga ano ni Pangulong Duterte. Mas marami silang nababanggit na hindi talaga tugma no kumpara do sa iba naglalabas, although marami rin although marami rin naglalabas ng mga fake news talaga. So hindi natin alam kung saan partido ba nanggagaling yung mga naglalabas na talagang tunay na naglalabas ng mga fake news niya yan. Ito, balikan natin si Auntie Claire. About highly sensitive or polarizing issues. And so, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno. So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama at hindi kung ano po ang sasabihin. Kita nyo, halos sa isang hirap na si Auntie Claire magpaliwanag. Pero again, inulit natin, no, ito yung opinion nga lang dahil nga sinasabi nga no, na kayo ay nasa public service at dapat tanggapin nyo no, yung sinasabi ng mga mamamayan sa inyo kung maganda o tama. At parang naalala ko, sinabi nga ni Banat Bay, no, kapag tama, palakpakan, pero kapag mali, banatan. So, ganun lang yon. Sa darating na halalan mga kababayan, ano, huwag nating kalimutan na bumoto ng tama at piliin kung ano ang sa tingin nating tama. Yun lamang, mag-iingat tayo palagi.